Isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang hapon Marinduque. Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kabarangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At muli po naririto po at nagbabalik ang ating programang Aksyon Barangay. At ako po ang inyong makakasama ngayon pong araw na ito, ang inyong kabarangay Ka Adrian Rosales, live mula po dito sa Marinduque News Network at sa DJAR Media Online. At muli po, napanood din po tayo sa ating Lucky 7 Channel 3 sa inyo po mga telebisyon sa mga bayan po ng Gasan, bayan po ng Buwak at bayan po ng Mugpog. Hoy, kumusta na po ang lahat ng ating mga kabayan? Kumusta po ang aking dating sa inyo, ang ating video, ang ating live? Paki-comment po kung maayos po ang ating pong video po na nakakarating po sa inyong lahat. At ganoon din, aking pong binabati ang mahigit 218 barangays dito sa ating lalawigan, 10 ng lahat ng ating mga kabarangay. Ayan, magandang hapon sa ating mga kabarangay sa bayan po ng Torrijos, sa ating mga kabarangay sa bayan po ng Buena Vista, bayan po ng Gasan, sa bayan po ng Buwak at sa bayan po ng Mugpog at Santa Cruz. Yan, kumusta na po ang lahat ng ating mga kababayan? At yan, sa lahat din po nanonood po sa atin, huwag pong kalimutang i-like at i-share itong ating live program sa araw pong ito para mas marami po tayong makasama sa atin pong programang Aksyon Barangay. At muli po, kami po ay nag-aayaya din sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kabarangay na samahan niyo po ako sa ating pong programa sapagkat muli po ay ating pong tatalakayin ang mahalaga pong mga usapin o programa na may kinalaman po sa ating mga kabaranggayan. Ano po? At sa loob po ng isang oras, tayo po ay magkakasama-sama at napapanood po tayo every Tuesday dito lamang sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3. Ganon din sa ating mga partner Facebook page, ang DJAR Media Online, sampu din po ng Marinduque News Community at sa iba't nating mga partner na mga Facebook pages at saka po mga groups. Binabati rin natin lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng ating pong bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula Apari hanggang Hulo sa ating mga kababayan dito sa Mimaropa Region. Mga kababayan po natin kabarangay, diyan po sa Romblon, sa Oriental at Occidental Mindoro, sa bahagi po ng Palawan at Puerto Princesa, at maging sa lahat ng ating mga kabarangay sa Ilocos Region, sa bahagi din po ng gitnang Luzon, Dulong Luzon, sa bahagi po ng Region 4, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, at sa bahagi din po ng Bicol Region. Sa mga kabarangay natin, marhay na adlaw sa indong gabos mga tugang at ganoon din sa ating mga palangga at kabarangay sa Visayas kag sa Mindanao, maayong hapon sa tanan. Pinabati rin po natin lahat ng ating mga kabarangay sa iba't ibang panig po ng mundo na naabot ng ating programa via Facebook Live sa ating mga kababayan sa bahagi po ng Amerika, sa Canada, sa Australia, sa bahagi po ng Europa, mga bayaning OFW natin sa Middle East at dito sa Southeast Asia. At sa lahat din po ng ating mga kabarangay, muli po sumasa inyo po ang ating programa at dito po may mga mahalaga po tayong dapat pag-usapan at abangan. So atin din pong pag-uusapan po sa ating programa sapagkat muli kababalik lang po pa ng ating programa sa atin pong medyo matagal-tagal na pagpapahinga. So sa ating mga kabarangay, ito na po yung pagkakataon para tayo po yung maka-join sa ating program. Sabi ko nga sa ating programa, dito po ay ating pong binibigyan ng pagkakataon na maibahagi ang ating pong mga magagandang proyekto sa ating barangay. Ating pong pupurihin po dito yung dapat nating purihin at atin naman pong syempre i-comment ang mga dapat naman pong i-comment doon sa mga barangay kung may kakulangan po o pwede na tayong magbigay ng mga suggestion din. Kaya sa ating mga kababarangay, tayo po muli pong makiisa sapagkat ito pong programa natin ay naglalayon din pong itaas ang kalidad ng serbisyo sa ating mga barangay at maipakilala. Alam niyo po, marami pong mga barangay sa totoo po ay hindi po natin alam at hindi po masyadong na-expose.
Kaya atin din pong binabate yung ating mga kababayan, mga kabarangay natin nanonood po ngayon. Pwede rin po kayo magpaabot ng pagbati sa inyong mga barangay, sa inyong mga barangay official. Kung nanonood din po sila, batiin po natin. At kahit hindi nanonood, batiin na natin para ating pong nakumusta yung ating mga barangay. Ay nanonood po mula New Zealand si kabarangay Eileen Matimtim Angeles. Also si kabarangay Cecilia Fabelia. Magandang hapon DJ. Maayos po ang signal dito sa barangay Kabugaw, Agasan. Ayan, sa lahat po ng mga gusto pong mag-comment at gusto pong bumati, pwede po natin silang batiin through our program, lalo na yung ating mga kabarangay. Shout out po sa lahat ng ating mga barangay captain sa 218 barangays dito sa ating pong lalawigan. Yan, sa mga kapitan po diyan po sa Buena Vista. Kayo nakausap natin si Kapitan Vito ng bayan po ng Buena Vista. Kapitana Jonabeth Vito ng bayan po ng Buena Vista. Siya rin po yung tumatayo pong Liga President po sa bayan po ng Buena Vista. At pagbati po ng Happy Fiesta sa bayan po ng Buena Vista. Long weekend po ito na halos isang buong linggo na kapiestahan binabati po natin. At kanina nga po ay nagsagawa po diyan ng street dance competition sa bahagi po ng Buena Vista. Pero kung di tayo nagkakamali, Kapitana Beth, ang atin pong talagang kapiestahan ay sa 19, January 19. Yan, binabati po natin lahat ng ating mga kabarangay po diyan, At binabati rin po natin si Kagawad Alvin Residuo ng Kaganhaw, Santa Cruz. Happy viewing po sa ating kabarangay. At ganun din, atin pong binabati ang lahat din po ng ating mga kagawad ng ating mga barangay. Dahil kung meron po mga kapitan, meron tayong mga kagawad, ang ating mga barangay secretary at treasurer, ang ating mga BPATs. Ayan, magandang hapon po sa mga BPATs po sa barangay na naka-duty po ngayon, sa ating mga BHW, sa ating mga BNS, ayan, yung mga naka-duty din po ngayon, mga barangay volunteers po natin sa ating mga kabarangayan. Ganon din po ang atin pong mga lupon ng mga barangay. Yan, talagang mahalaga po ang bawat posisyon na yan sa ating mga barangay. Binabati rin natin of course ang ating mga SK officers, ang ating mga SK chairman sa ating mga barangay, ganun din ang mga SK kagawad. Meron na rin po silang SK treasurer at saka po SK secretary. Shout out po sa inyong lahat. At ganun din ating pong binabati. Yan, thank you po sa pagbibigay ng star kay kabarangay Eileen Matimtim Angeles. Mabuhay ka po. At sana po ay marami pang mga kababayan tayo na ganere talagang sumusuporta dito sa ating pong programa. Again, doon po sa nagtatanong, bago tayo mag-play pa ng iba natin mga gusto pong i-play dito, dahil ito nga po ay pag-resume ng ating programa. Medyo matagal-tagal din, halos isang taon at medyo nahinto po tayo sa ating programa. Pero ngayon ay muli po tayo nagbabalik para bigyan nga po ng atensyon, bigyan ng suporta itong ating mga barangay. At binabati rin po natin ang lahat po ng ating mga nanunood na mga kabarangay na nasa mga opisina po ng ating pamahalaan. Naku, talagang marami pong challenge din dahil kayo nga po ay unang buwan sa ating pong taon. Yan, sa mga naandyan po sa iba't ibang munisipyo na nag-aasikaso po ng kanilang mga business permit. Sa mga nasa barangay po natin nag-aasikaso ng kailang mga barangay clearance. Ayan, dahil mag-renew po ng kailang mga business permit. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. At sa kapakanan ng ating mga kababayan, ayan, at ano po ba yung ating pong dahilan din? Kung bakit meron tayong programa? At ano po yung mga agenda o topic po nating pag-uusapan dito rin po sa ating programa? Ayan, at dito po ay sa mga susunod po, aabangan po ninyo sapagkat may mga i-guest po tayo na ating mga barangay official at ganun din ay mag-guest din po tayo ng mga focal person came from different agencies na related po sa mga gawaing pangbarangay. At ganoon din ating pong tatalakayin sa ating programa yung pong patungkol po sa mga tungkulin ng bawat nasa barangay po natin, katulad po nito pong kapitan natin, what is our expectation and reality to our
punong barangay. Ganon din po ay kung paano po gumawa ng tamang budget. Siguro alamin natin yan para maging transparent po yung ating mga barangay. Ano po? At ganon din ang appointing powers of punong barangay. Sino po yung mga ini-appoint sa ating mga barangay? Ano po yung mga paano po mag-preside ng officer sa sangguniang barangay dahil may mga committee din po sa ating barangay. Paano po magtalaga din po ng mga lupon sa ating mga barangay at yung mga appointment sa ating mga barangay. Yan po yung mga tatalakayin po natin dito rin po sa ating pong programa. Dahil doon sa ating mga kabarangay, hindi po nyo natatanong, ang ating pong barangay ay pinagsama pong legislative at executive division ng ating pong pamahalaan sa pinakamababang posisyon sa ating pamahalaan. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat may kapangyarihan po ang ating barangay kapitan, na siya po ay bilang parang siya po yung tumatayo po na executive o ehekutibo ng barangay po natin. Na ganun din, mayroon din pong legislative, dahil sila po yung nagbubuo po ng mga ordinansa sa bawat barangay na ini-implement po ng mga batas pang barangay. At meron po yung judiciary din, sapagkat sila rin po yung tumatayo po na namamagitan, nagbibigay po ng kung meron pong usaping pang barangay, ayan, ay sila po yung humahatol at yung mga tumatayo po dyan na mga chief judge kumbagay ang kapitan, pero pag hindi po kinaya, parang may Supreme Court din dyan. Yan yung ating mga lupon. So yan po yung pumapaloob po sa ating barangay, kaya dapat alam din po ito ng ating mga ordinaryong kabarangay para at least mahalaman po natin yung kahalagahan ng mga function ng bawat katungkulan sa ating mga barangay. And sa mga susunod po nating programa ay mag-aanyaya po tayo ng mga focal person para po mas maipaliwanag, mas maintindihan po natin. Dahil di po baga pagka po hindi nagkakaintindihan, pagka hindi po nagkakaintindihan ay nagkakabaranggayan. So yan ang ating gagawin ngayon. So ang gagawin natin dito sa ating programa natin pag-uusapan, bago tayo magkabaranggayan ay dito tayo magpapaliwanagan. So tuloy-tuloy din po yung ating pong pagbati kay sino pa narito po sa ating pong bumabati si Kabarangay Florindo Marquez. Good afternoon, DJ. Si Kabarangay Annabel Olavides. Ayan. Shout out po sa aming kapitan, Hel Soberano ng Barangay Bugnuyan. Ayan, shout out po. Kanina'y nasa Barangay Bugnuyan po ako at binabati natin ang napakaganda at napakabait na school principal ng Bugnuyan National High School. Ayan, si Ma'am Zamora. Ayan, shout out po sa lahat din po ng mga faculty, teachers and employee po ng Bugnuyan National High School. Ayan, at binabati po natin lahat din po ng ating mga tagapanood sa ating programa sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa at sa buong mundo. So ayan, at atin din po palang i-update during our first half ng ating programa ay mag-a-update po tayo sino-sino po baga yung po mga nanalo po ngayon na mga presidente ng bawat liga ng ating pong barangay sa ating pong mga bayan-bayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Sa ating pong kamatiran mga kabarangay, sa ating bawat bayan ay mayroon pong nagiging pinakapangulo. Liga, ang tawag po dyan ay Liga President. Kapitan po o pangulo po ng mga kapitan sa bawat munisipyo. Ang tawag po dyan ay Municipal Liga President. At yan po atin po mamayang babanggitin sa inyo kung sino-sino po yung po mga Liga President ng 6 na bayan dito po sa ating po lalawigan ng Marinduque. And also, sa atin na malalawigan sa 6 na bayan ay meron din pong itinalaga na pangulo naman po ng atin pong mga kapitan naman, nung Liga President ng bawat bayan ay maghahalo naman po sila ng pinakapangulo nila dito sa ating lalawigan. Ang tawag po niyan ay Liga President, Provincial Liga President, or tumatayo po siya na ex officio. Actually doon po sa munisipyo, ex officio din po yan. Yung pinakapangulo po ng lahat po ng ating mga kapitan ay naging ex officio po siya
na tumatayo po na parang konsihal, konsihal po ng bayan, na tayo po siya na parang konsihal po ng bayan at siya po ay kasama po sa sangguniang bayan, na kumakatawa naman doon sa ating mga kapitanes. At ganun din, doon naman sa lupon ng mga kapitan o ng mga ex-officio po natin, Liga President sa bawat bayan, talaga naman po sila ng pinakapangulo sa panlalawigan naman. Siya po naman yung ex-officio sa ating provincial level at siya po ay kakatawan po sa ating mga Liga President ng anim na bayan at para po siyang bukal din naman sa sangguniang panlalawigan at siya po ay kasama din po ng ating mga board members. Pero ang kinakatawan po niya ay yung pong sektor na po ng ating namang mga liga o ng mga kapitanes sa ating po mga bayan at munisipyo. So yan, yun po yung mga line up nung mga posisyon sa ating mga barangay at siguro kung naandyan yung ating video, pakikilala po natin kung sino-sino po yung pong mga nakaupo po ngayon na kapitan ng atin pong mga bayan at kung naka-ready na po yung ating BTR. Ayan, at sa bayan po ng Misa-isa, naka-ready na ba yung ating mga kapitan diyan sa ating mga bayan? Yan, habang inihanda, ayan, sige po. At sa bayan po ng Buwak, ang pangulo po ng mga kapitan o Liga President po ay si Kapitana Donna Milaflor ng Barangay Tabigi. Siya po ngayon yung ex-officio na kumakatawan po, pinakapangulo po ng lahat ng mga kapitan dito po sa bayan po ng Buwak. At sa bayan naman po ng sa bayan po naman ng Santa Cruz, ayan, ay si Kapitan Felix D. Ayan. Siya po naman yung tumatay pong Liga President sa bayan po ng Santa Cruz. Ayan, si Kapitan Felix D. At sa bayan po ng Gasan ay si Kapitan James Martilim. Ayan, siya naman po yung ex-officio po o Liga President po ng bayan po ng Gasan. Sa bayan po ng Buenavista, kanina kausap ko po si kagalang-galang John Nabit Morales ng bayan po ng Buenavista. John Nabit Morales Vito. Ayan, siya po ang ng barangay, Barangay Kaigangan. Ayan, Barangay Kaigangan. At sa bayan naman po ng Mugpog, ang atin pong kapitan naman po at Liga President po ay si Kapitan Val Limpiada ng Barangay Balanacan. Ayan, siya po yung ating pong ex-officio po. So yan po yung mga list at hinahanapan natin yung picture dahil katatawag lang po natin kanina kay Kapitan Carlo D. Peralta naman ng bayan po ng Torrijos, dyan po sa Barangay Kagpo at siya po yung kasalukuyan pong ex-officio po ng Lalawigan, Liga President po ng Lalawigan. So parang bukal po yung kanyang posisyon. Siya po ay mayroon pong posisyon dyan po sa ating sangguniang panlalawigan. Ayan. Pero bukod po diyan, may mga iba pa po diyan. Yung po mga konsehal naman ng bayan, may tinatawag na PCL President, yung mga Vice Mayor, may League of the Vice Mayors at League of Mayors. Pero siyempre ang ating pong tinatapik po ngayon o pinag-uusapan ay may kinalaman sa ating barangay. Kaya yan po yung pong atin pong ngayon ay ipinakikilala. So malinaw po, sa bayan po ng Buwak ay si Kapitana Donna Milaflor ng Tabigi, si Kapitan Felix D. sa bayan naman po ng Santa Cruz, sa Barangay Maharlika po yan, Barangay Maharlika, si Kapitan James Martilim sa Barangay 2, sa bayan po ng Gasan, si Kapitana John Nabit Morales Vito, sa bayan naman po ng Buenavista, particular sa Barangay Kaigangan, at si Kapitan Val Limpiada ng Balanacan sa bayan naman po ng Mugpog. So ayan, at shout out po sa lahat ng ating mga nanonood. Huwag kalimutang i-like po at i-share. At binabati po natin lahat ng ating mga viewers na patuloy po na umaantabay po sa ating programa. Ito po ang muling pagbabalik ng ating programa Aksyon Barangay. At ako pa rin po ang inyong nakakasama sa ating programang ito, ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales. Yan, at mamaya po may mga pag-uusapan din po tayo regarding po sa Magna Carta ng ating mga
ng ating mga barangay official. Ayan, at siguro po ay para mas maintindihan din po natin ano po ba yung Magna Carta na pinag-uusapan po ngayon tungkol po sa ating mga barangay. Ano po? Dahil napakahalaga po nito na dapat maintindihan din po ng ating mga kabarangay dahil ito po yung hinihintay ng ating mga barangay official, yung tinatawag na Magna Carta. Ano po? So yan, yun po yung ating isa pa rin po sa gusto pong pag-usapan at siguro sa mga susunod po ay mag-i-invite nga po tayo ng mga focal person para po talakayin po yung mga Magna Carta na ngayon na magbibigay din po ng security doon sa katungkulan ng ating mga barangay official, ano po, para mas ma-improve po nila, ma-develop po nila yung kanilang serbisyo publiko sa ating mga kabaranggayan. So, dumako naman po tayo sa atin pong sino pa yung babatiin natin dito. Binabati po pala natin ang ating napakabait na kapitana din po sa aming barangay, sa Barangay Masiga, Gasan, Marinduque, si Kapitana Jennifer Enriquez. Shout out po. At sa aming mga barangay kagawad at mga volunteers diyan po sa Barangay Masiga sa bayan po ng Gasan. Ano po, ang aming pong barangay ay isa po sa pinakamalaking barangay sa bayan po ng Gasan at sa lalawigan. At diyan po matatagpuan ng ating Marinduque Airport. Shoutout po sa inyong lahat, mga kapitan di po sa bayan po ng Gasan. Ano po, binabati po natin at minamahal nating kapitan, paki-share din po yung ating programa para mas marami po tayong makasama at makapanood ng ating pong programa. Yan, at tayo po'y dumako naman dito po sa mga sa ating mga SK. Yan. At kung mayroon pong kapitan, mayroon pong kagawad ang ating pong barangay, meron naman po tayo sa ating SK, yung ating sangguniang kabataan. Ayan, at binabati pala natin muna yung ating mga masisipag na mga sabi nga natin SG o sobrang gagwapo. Sobrang sisipag ng mga SG na talagang laging nakangiti sa dami po ng mga customer dyan po sa Land Bank Buwak Branch. Yan, shout out sa inyong lahat dyan sa Land Bank Buwak Branch, sa ating mga SG. Sa lahat po ng ating mga naka-duty ng mga security guard. Ayan, at maging sa iba't ibang mga agency dyan sa Balanacan Port, mga SG dyan, sa Marinduque Airport, Kawit Port, dyan po sa PNB, sa RCBC, mga SG po natin, sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo at dako naman tayo dito sa ating mga SK. Ayan, mga SK po natin o Sangguniang Kabataan. Design po doon sa nabanggit natin dito sa ating mga kapitan, mayroon din pong federation, o federasyon naman ang tawag dito, hindi liga, federasyon naman ng ating mga Sangguniang Kabataan, SK Federation. At ang bawat bayan po, lahat ng kailang mga SK President o SK Chairman ay maghahalal naman po ng kailang Federation President. At yan po ay sa bawat bayan. So mayroon po ang bawat bayan na SK Federation President. Then, yun naman po, 6 na bayan ay magtatalaga naman ng SK Federation sa panglalawigan. Ayan. So yun po yung mga organization po ng ating mga Sangguniang Kabataan. Ano po? So ano po yung kahalagahan din ng function ng ating SK? Ngayon po, ang ating SK sa kabatiran po ng ating mga kabarangay ay kumpleto na po sila. Hindi po katulad ng nakaraan pong administration na kulang-kulang. Ano po? So ngayon, meron na rin po silang SK Chairman, meron po silang SK Kagawad, Secretary po at Treasurer. Meron na sila pong tinatawag na independent body sapagkat may sarili na po silang pondo mula sa IRA ng ating barangay. May sarili po silang bank account. Ano po? May sarili po silang mga resolution na ina-adapt naman ng barangay at ini-implement naman sa ating mga barangay for the benefits of our youth o yung ating mga kabataan sa ating mga barangay. So narito naman po yung list of our ating mga yung ating mga SK. Ayan. At ang ating pong SK President ng Santa Cruz ay si Justin Rodel. Ayan, Justin Rodel po ng Santa Cruz. Siya po ang SK Federation President ng Santa Cruz.
sa bayan po ng Mugpog ay si Napoleon Largado. Ayan, Napoleon Largado sa bayan po ng Mugpog. At sa bayan po ng Torrijos ay si Bertinos Valencia. Bertinos Valencia. At siya rin po ang kumakatawan po na ex-officio po, siya po yung Federation President ng ating lalawigan. So siya po ay parang bukal din po, siya po yung kalibel po ng mga bukal. Ano po ang kinakatawan na niya? Kinakatawan naman po niya ay yung ating mga sangguniang kabataan. At sa bayan naman po ng Buena Vista ay si SK President Kin Adones Grave. Ayan, siya po yung sa bayan po ng Buena Vista. Ayan, at gwapong-gwapo itong ating mga SK, mga active po sa serbisyo publiko, mga future mga official din natin sa ating pamahalaan. At sa bayan naman po ng Gasan ay si SK President Mark John Zoleta. Yan po naman ay sa barangay Banoyo. Ayan, sa barangay Banoyo. Parang na-meet ko na ito. At ito ay sa aming bayan. At sa bayan naman po ng Buwak, mula sa bayan po ng Lupak ay si SK President John Mark Hayag. Ayan, ang ating pong SK President po sa bayan po naman ng Buwak. Ulitin ko po, yung pong pagkakasunod-sunod sa bayan po ng Santa Cruz, mula sa barangay Tawiran ay si kagalang-galang SK President Justin Rodel ng barangay Tawiran. Sa bayan po ng Mugpog, mula naman sa mataas na bayan ng Mugpog ay si SK President Napoleon Largado III. Ayan. At sa bayan po ng Torrijos, mula sa barangay Mabuhay ay si SK Federation President at ex-officio po ng ating lalawigan, si SK President Bertinos Valencia. At sa bayan naman po ng Buena Vista, mula sa barangay Daikitin ay si SK President Ken Adones Grave ng barangay Daikitin. Sa bayan po ng Gasan ay si SK President Mark John Zoleta ng barangay Banoyo. Ayan. At sa bayan po ng Buwak ay si SK John Mark Hayag ng barangay Lupak. Ayan. At ang pang-presidente po naman ng ating pong panglalawigan ay walang iba nga po kundi mula sa bayan po ng Torrijos, si SK Provincial President Bertinos Valencia ng bayan po ng Torrijos, partikular sa barangay Mabuhay. So mabuhay po kayo and congratulations po sa lahat ng ating mga official po ngayon, Liga officers at saka ang ating federation, ng ating mga official po ng ating federation sa atin naman pong sangguniang kabataan. So at least nakikilala po natin kung makakasalubong po natin ngayon itong ating mga nabanggit na ito, kilala na po ninyo. At pwede na po inyong kamayan. Ayan. Sana naman ay itong ating mga official na ito ay talagang mga mababait din. Mababait naman. Kaya ibubuto bagay ng ating kabarangay. Kundi mabait po. Yan. At sana ay hindi naman mga suplado. Ayan. Yan yung ating sabi nga natin, napakahalaga po kahit hindi po ganun kalaki yung ating tungkulin o ginagampanan, pero sa totoo po malaki po ang part ng ating mga barangay official. Pero sabi nga natin ay lagi pong kasama yung pagiging approachable ng ating mga barangay official dahil yan yung mukha ng ating barangay. Ayan. Sabi nga natin, pagka po meron diyang official na hindi man lamang marunong umiti, ay pitikan natin yan at ating ditong isa-shout out sa ating programa. Ayan, at mamaya po sa ating mga kababayan, ayan, at second part ng ating programa, yung tungkol po, pag-usapan natin yung pong naging laman po ng first regular meeting sa Sangguniang Kabataan Federation. Pagbabalik po natin after a half of hour program. At bago po tayo dumako po dyan, ay atin naman pong tayo po muna ay maghahanap buhay sa ating mga regular partners sa ating programa. At pagbabalik po tayo at kasunod po niya isang segment din po after ng ating pong commercial. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang mahalagang paalala. Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours,
airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at For inquiries, call or text 0969 517 6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Poac, Marinduque. Sa ating pitik ng kabarangay, ayan, ito ang bago natin ngayon, pitik ng kabarangay. Ibig sabihin, ito po yung mga video o litrato na galing sa ating mga kabarangay na pwede pong magbigay ng pagpupuri po sa inyo, sa ating mga barangay official. Kung kayo po ay gumagawa ng inyong serbisyo, ay yan po yung mapipitikan at yan po yung makikita po dito mula sa ating mga kabarangay at pupurihin po kayo ng ating programa. At kung kayo naman po ay may mga gawa na hindi po kaaya-aya, nako, yun po ay ating iingatan. Baka mapitikan po kayo. Ano po? Dito po, bato-bato sa langit, huwag ka pong magagalit. Dapat po kung tayo po ay nag-serbisyo sa ating mga kabarangay, kung tayo handang tumanggap ng credit, ay marunong din tayong tumanggap ng critics. Ano po? Kaya, eto na po ang isang video, ano po, na buhat sa ating kabarangay, sa Barangay Masiga. Isang panawagan po ang ipinapaabot ng ating kabarangay. Pakita po natin ang video. Ayan, at yan pong ating nakikita pong video ay yan po yung pong ilog ng Libdangin. Ano po? Pero yung side po niyan ay yung pong bahagi po ng Barangay Masiga. Ang pangalan lang po ng ilog na yan ay Barangay Libdangin River. Pero yung kalahating pong part niyan ay sako po ng Barangay Masiga. So makikita po natin na napakalawak po ng ilog po na yan at yan po ay mababaw. Medyo mababaw na kung makikita natin. Ano po yung kinapangamba ng ating mga kabarangay? Dahil doon po sa side po ng Barangay Libdangin ay mayroon na pong dike. Ano po? Mayroon na pong dike. Mapapansin po natin, ayan, may dike doon sa kabila. So, yan po yung pong bahagi ng Libdangin. Pero ito pong portion ng Barangay Masiga, mapapansin natin, kalahati lamang ang mayroon pong dike. So, ano po ang pangamba ng ating mga kabarangay? Dahil yan pong bahagi na yan ng Barangay Masiga ay pakurb, ano po, pakurbada. Na pagka bumuhos po yung baha galing po sa Ilaya, ay aahon po. Pwede pong umahon ang tubig baha. Dahil mababaw nga po ang ilog, aahon po sa kabahayan. At ang layo na lang po, more or less, parang wala na pong 100 metro ay kabahayan na. Ayan, ganun po kalapit. Ano po? Ayan, nangangamba yung ating kabarangay. Panoorin po natin ang isa sa hinaing at panawagan ng ating kabarangay mula sa Barangay Masiga sa bayan po ng Gasan. Magandang hapon po. Kami po ay isang mamamayan dito sa Masiga, Gasan, malapit po kami dito sa ilog ng Masiga. Ako po ay nangangamba bilang isang mamamayan po ng Masiga dahil malapit po talaga kami. Ang kinakatakot ko po lagi dito yung sakuna na dumarating sa ating bansa. Higit na po yung malakas na bagyo, hindi po natin mapipigilan ang pagbaha. Kaya habang nagkakaroon po ng kalamidad na ganyan, hindi po talaga ako nakakatulog at natatakot po kami sa sitwasyon ng aming barangay na ang ilog po ay malaki na po ang nakuha ng tubig sa aming kailugan na dapat po ay magawan po agad ng aksyon nyo na maayos po at madugtungan po yung dike na ginagawa po dito sa aming barangay. Maraming salamat po. So ayan, yan po yung pitik ng ating kabarangay. Yan po ay mula sa Barangay Masiga. Ano po ang kailang panawagan? Sana po ay magtuloy-tuloy yung paglalagay po ng dike. Ano po? Dahil napakita nga po natin sa video kanina, na pakita nga natin ulit isa-isa. Ayan, ay na yung pong ating pong ilog
ay almost 50 meters na lamang po doon sa kabahayan. Meron pong dike na pong ginawa nito pong 2023, pero ito po ay kakaputol. Ang panawagan po ngayon ng ating kabarangay sa ating mga kinaukulan, baka naman po pwede pong magtuloy-tuloy na po ito. Ano po, padugtungan pa yung kakaputol po na dike na yan para hindi po maging panganib sa kaligtasan ng ating mga kabarangay sa Barangay Masiga. Napakababaw po na ng ilog na yan. Anytime po na bumalik po o magkaroon tayong tag-ulan, dahil yan ay pakarb, pwedeng umahon po dyan ng baha. At kung 50 meters na lamang, more or less, yung ating kabahayan, pwede po silang maapektuhan. Napakalaki po ng ilog ligdangin. Doon po sa nakakakita po niyan at nakarating na dyan, ay talagang malaki pong banta yan sa ating mga kabarangay sa Barangay Masiga. Panawagan po sa kinuukulan, sana po ay madugtungan pa po itong ating dike sa Barangay Masiga, particular dyan sa Libdangin River, para po sa katiyakan at seguridad ng ating mga kabarangay sa Barangay Masiga. Yan po ang ating pitik ng mga kabarangay. Ang ating pong segment na yan ay nagpapakita na kung meron tayong dapat purihin, ating pong pupurihin. Kung meron tayong dapat punahin, ay ating pupunahin. Kaya napakahalaga na tayo po'y magserbisyo sapagkat nakikita yan ng ating mga kabarangay. Again, doon sa mga kabubukas pa lamang po ng kailan mga Facebook, kayo po nanonood pa rin sa ating programang Aksyon Barangay at ako pa rin po ang inyong nakakasama, ang inyong kabarangay Ka Adrian Rosales, live mula po dito sa Marinduque News Network at sa napapanood din po tayo sa telebisyon sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Buak at Mugpog. Napapanood din po tayo sa ating mga partner ng mga Facebook page ang DJAR Media Online, ganoon din po sa Marinduque News Community at iba pang mga grupo natin. So yan, at shoutout po sa lahat ng ating mga kabarangay. Oy, may pagbati po pala sa lahat po ng mga birthday. Happy birthday, Alvin Torres. Hindi, si ano pala ito? Mula kay Alvin Torres. Binabati po ng happy birthday si Claudine Pineda Torres. Birthday niya ngayon. Yan, happy birthday. Wala pala yung atin ditong sound effect. Dapat pagka may sound effect pala kita para kinakantahan natin ng happy birthday. Ayan, sana po ay mabusog nyo kami. Ayan, happy birthday kay Kabarangay Claudine Pineda Torres. Pagbati mula sa iyong asawa na si, tama ba? Mula kay ano pala ito? Mula kay Sir Paul. Ayan, binabati po si Claudine Pineda Torres. Ayan, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan, mabuhay po kayo. At naway marami pang birthday ang dumating sa inyo. More birthdays, more blessing, more health to come. Ano po? Happy birthday, kabarangay. Ayan, at binabati rin natin yung may mga anniversary dyan. Ano bang anniversary? Anniversary ng inyong kasal. Ayan, wag naman yung anniversary ng hiwalayan dahil baka magkabaranggayan. Ano po? Ayan, happy anniversary sa lahat na may mga anniversary. At binabati rin po natin lahat ng ating mga viewers sa ating YouTube. Ayan, at marami po tayong pwedeng mapanood para po sa ganito pong programa. At binabati rin po natin lahat ng ating mga kuya, ate at bunso sa Tatlong Hari Matikas Eagles Club. Ayan, nakakatuwang din po ng ating barangayan sa mga serbisyo sa ating mga kanayunan at kabarangayan. Binabati rin po natin ang mga nanonood po sa Dream Favor Travel and Tours. Ayan, sa mga staff po ng Dream Favor Travel and Tours, one of our sponsor, major sponsor. At sa lahat ng ating pa ng mga kababayan at mga kabarangay sa iba't ibang mga tanggapan pambarangay na talagang gising na gising at buhay na buhay sa kanilang serbisyong pangbarangay. And again, at sa ating second half ng ating program, atin na pong babalikan yung pong tungkol nga po dito sa ginawa. Na-send na ba ito sa akin, Sir Eman? Ayan. Yung pong regular session po, first regular meeting ng Federasyong Pangkabataan noong January 3, 2023. Oo, nasend na ba sa akin yung link nito? Makita natin ano ba yung naging update po dito. May video ba tayo, Sir? Ayan, may mga pictures po tayo na napaka-active nito ating mga SK. Nagkaroon na kaagad sila ng first meeting this January. Pakita natin, ayan. At yan nga po pinangunahan ng kailang acting, hindi pala acting, elected Provincial President, Federation President na si Bertinos Palencia ng bayan po ng Torrijos. At kasama po ang mga Liga President o
liga. Hindi, Federation President ng ating SK sa bawat bayan. So ayan, at talagang unang buwan pa lamang ng ating taon ay talagang kanina na pong ginawa ito pong pagpupulong at kung saan ay pinag-usapan sabi nga po dito doon sa kanilang report talagang itong mga kabataan ito active na active Malugod po nating tinanggap dito sa ating bahay pamahalaan ng Barangay Lupak ang ating mga kasama sa serbisyo publiko. Nagdaos din ng unang pagpupulong ang Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Marinduque. So, ginanap pala yung kailang federation meeting, first federation meeting ay dyan po sa Lupak. So, inilapit po ito sa mga barangay. At sa panguna ng aming provincial president na si Kagalang-galang Bertinos Valencia, na pag-usapan sa nasabing pagpupulang ilang mga bagay kagaya ng paglutas ng mga suliranin na kinakaharap ng mga kasamang SK o tagapangulo sa barangay level. Ayan. Dinaluhan ito ng Pangulo at representative ng iba't ibang bayan mula sa lalawigan ng Marinduque na sina SK Federation President ng Bayan po ng Mugpog, Napoleon Largado, Justin Rodel ng Santa Cruz, Friends Jos Pimentel ng Torrijos, ayan, Ken Adonis Grabe ng Buenavista, Mark Jan Zoleta, President po ng Gasan, at represented by RJ Montaron, Public Relation Officer ng Bayan naman po ng Gasan. Ganon din si SK Federation President ng Buwak, si Mark Hayag ng Lupak, kung saan doon ginanap po yung kailang meeting. At ang inyong panglingkod kasama ang buong palalawigan, Sangguniang Kabataan ng Marinduque patuloy na nakasuporta sa ating kabataan sa buong lalawigan. Yan po yung ulat ng ating kasalukuyang Federation President ng SK na si SK President. Ito nga sa ating tumatayo ngayon na ex-officio sa ating lalawigan, na si Bertinos Valencia ng Bayan po ng Torrijos. So sana all, ganito ka-active yung ating kabataan. So ano po ba yung ating pong sana, ay apila din naman ang ating programa. Ayan, may mga kausap po tayo at sana po question din natin ang ating programa na tingnan din ang ating federation, ng ating federation officers, ito pong mga problema din ng ating kabataan. Medyo kumbaga mas natutuwa po tayo dahil last administration ay talaga medyo na pending po yung mga serbisyo na dapat gawin ng ating mga SK. Buti lamang po ay ngayon po ay binigyan na po sila ng kapamahalaan na talagang sila po ay magkaroon ng independent body. Mga nakaraan po para sa kabatiran ating kabarangay ay hindi halos makagalaw ito para gumalaw ng kailang pondo dahil hindi po makomply nung ating mga SK group ng mga bawat barangay dahil sa kakulangan nga po ng tinatawag na bilang para magserbisyo. Kaya po ngayon ay naging kumpleto na po. Asahan po natin na sana ay makakatugon na ito sa mga pangailangan ng ating kabataan. At ito nga po ang gusto kong iapila sa ating mga SK officers ng ating mga barangay. Mga kabarangay na kabataan, tumataas po ang bilang ng ating mga kabataan na mayroong tinatawag na depresyon, anxiety, sana ay magkaroon kayo ng mga aktibidad na makatutulong sa ating mga kabataan regarding sa ganitong mga kaso. So, may mga kaso din po ng rape, medyo malungkot po ito, pero we cannot mention kung saan po yan, pero may iwasan po natin ito kung magiging katuwang na po ng barangay, tuloy-tuloy itong atin pong mga SK officers, sa ating pong mga bayan. Kaya panawagan natin sa ating pong mga SK officers ng atin pong lalawigan ng Marinduque na sana po ay maging katuwang po atong ating mga SK officers nito sa ganito po mga serbisyo publiko sa atin pong lalawigan ng Marinduque. Yan, kaya asahan po natin na ang ating pong programa ay magbibigay po tuloy-tuloy ng update, at isa na rin po kami sa titingin po sa inyo, mga SK officers. Pupurihin po natin ang dapat purihin, at siguro ay magbibigay din po tayo ng comments, sana ay maging, sabi ko nga kanina, tayo po ay hinihalal ng ating mga kabataan o ng ating mga kasamang kabataan. Parang ba't naging kasama ako doon? Ha? ng inyong mga kapwa kabataan. Yan.
Bata pa naman po si Ka Adrian, bata pa naman ako. Ayan. Sana po ay yan, maging bukas din po kayo doon sa mga suggestion. Sana po ay maging bukas po kayo doon sa mga critics, ano? Hindi mawawala 'yan. At pag naman nagawa ninyong inyong tungkulin, asahan naman natin na meron po tayong tinatawag na credit, yung pong pagpuri na ibibigay naman ng ating mga kapwa kabataan at ng ating mga kabarangay. Ayan. So, ayan, yung pong napakaganda na siguro ay titingnan din natin sa mga susunod po nating episode ng ating programa ay ating pong ipapaabot po sa inyo din. Of course, kung ano po yung mga ginagawa at mga tungkulin. Although pinag-uusapan din po sa ngayon yung pong Magna Carta, shout out po sa ating mga senador, sa ating mga congressman. Ayan, bago daw po sana pag-usapan ang charter change, charter change. Ayan, nauutang na tuloy tayo dito. Ay pag-usapan muna itong Magna Carta para sa ating mga barangay. Magna Carta na magbibigay po ng serbisyo, magbibigay po ng tulong sa ating mga nasa barangay na nagsiservisyo sa ating mga kabarangay. Actually, alam niyo po, ang ating mga barangay official ay napakahalaga. Napakalaki po ng gampanan na kailang ginagampanan sa ating mga barangay sapagkat ultimo away mag-asawa, nagkawalaan ng manok, nagkawalaan ng ay lahat na lang ay sa barangay dinadala. So, mga programang pang lokal ng LGU ibinababa sa barangay, programang pang national sa barangay ibinababa. So, ganun kahalaga yung ating mga barangay. Kaya sa lahat ng ating mga nanatili sa posisyon, mga kapitan, kagawad, mabuhay po kayo. At sa lahat ng ating mga kauupo pa lamang na nanalo ng mga barangay official, kapitan, kagawad, SK chairman, SK kagawad, ang masasabi ko po sa programang ito ay good luck po sa inyo pong lahat. Harapin po natin anuman mga challenge sapagkat ito po ay ating pinili, ay isipin natin lahat ng ito ay para sa ating kabarangay. Sabi nga ni po, naalala ko yung nasa Bible, kung gusto mong maging matuwid, sa paningin ng Diyos, ay maglingkod ka sa Diyos at sa iyong kapwa, gaya ng sa iyong sarili. Bago ang sarili, ay Diyos muna at sa kapwa. Again, at sa manonood pa po, may mga nanonood po tayo, binabati po natin lahat ng ating mga viewers. Ayan, sa manonood po sa Marinduque News Network at sa DJAR Media Online, at ganoon din po sa Marinduque News Community, mabuhay po kayo. At tingnan natin kung may mga pagbati po dito. At napapanood po tayo at mapapanood sa ating programa every Tuesday, dito lamang sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3. Ganon din po sa ating pong programa, mga programa po sa DJAR Media Online. Ayan, at may mga pa ba tayo dito? Sir Paul, may mga message pa ba tayo na babasahin dito? And lagi po nyo antabayanan sa mga susunod po ay may mga focal person na po tayo na aanyayahan sa ating pong programa para magbigay po ng mga iba pang mga detalye na may kinalaman po sa ating pong mga barangay. Again, wag po nyo pong kalimutan na i-share po itong ating programa. Please like and share para mas marami po tayong mga kabarangay ang makaalam ng mga mahalagang impormasyon sa ating mga barangay. Actually, dito po ay ini-expose din natin yung ating mga ini-expose din natin yung ating mga tawag dito, mga barangay. Dahil maraming barangay na hindi alam ng ating mga kababayan, like nung nakaraang mga taon. Yung pong Barangay Sabong, maraming hindi nakakaalam ng Barangay Sabong, pero nalaman nila ngayon na sa Barangay Sabong pala ay masarap po at sariwa po ang kanilang po mga litos at mga gulay. So, shoutout po sa mga taga Barangay Sabong, Barangay Tumagabok, yan, yung malalayong barangay po ng bayan po ng Buwak. Also, happy viewing, Henry Tagle Lazo, watching from Marilao, Bulacan, Kabayan, mula dyan sa Sterling Business Park, Patubig. Ayan, shoutout po, Kabarangay Henry Tagle Lazo. Si Kabarangay, Johnny Paras, shoutout po sa Apad Dungka, watching from
Abu Dhabi, Kabarangay Donage. Si Kabarangay Eliza Rodel, good afternoon. Ayan, Kabarangay Henry Taglilazo, pasyado po kay Kapitan ng Labo sa Santa Cruz. Tama ba yung aking pronunciation? Labo, Barangay Labo sa Santa Cruz. Ayan. Kala ko Labo. Labo pala. Oh. Sino pa? Thank you po sa puso, Kabarangay Donage Jodes Paras. Yan, at sa lahat po ng mga nanonood po sa ating programa. Yan, suportahan niyo po itong ating programa sapagkat ito po yung ating pong ginagawa para po sa serbisyo publiko at para malaman ang mga mahalagang pangyayari sa ating mga barangay. Kung meron din kayong nakikitang magagandang mga programa sa inyong barangay, pwede po niyo yung pitikan. Pwede po niyo yung litratuhan o bidyuhan kung yun po yung magaganda na mga gawain sa ating barangay at yan ay ating papupurihan. At kung may nakikita naman po kayo na mga kamalian, ano po, ay pwede po niyo ipadala sa ating programa. Pwede po kayo mag-email sa Marinduque News Network. Tama ba, Sir Paul? marinduquenews@gmail.com. Ayan, ang ating pong email, marinduquenews@gmail.com. Pwede po nyo isend yung inyong mga video clips o inyong mga larawan. At i-coordinate po muna namin yan sa inyong barangay. At mas maganda po kung kayo po mismo na nag-video ay kasama po do sa inyong video. Ano po? Para talagang kayo po yung nagpadala nung inyong po mga video. Yan po yung, lalo na kung may mga gusto kayong papurihan, gawin po ninyo yan. Dahil nakakataas po ng moral ng ating mga kasama sa barangay. Ng ating mga barangay official. Kaya kung ikaw naman ay nakatalaga dyan at nakitaan ka ng butas, wag na mo kayong matakot sa ating programa. Dahil before natin ilabas yan dito, ay magko-coordinate naman kami sa inyo. Again, sa lahat ng ating mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyo pong ginawang pagsubaybay sa ating programang nagtataguyod sa kapakanan at sa mga programang pangbarangay. Ito po ang Aksyon Barangay at napapanood dito lamang sa Marinduque News Network every Tuesday, 1:00 po ng hapon hanggang 2:00 po ng hapon. Muli, ako po ay nagpapasalamat at nag-aanyaya na lagi niyo po akong samahan at ating itaguyod ang programang pangbarangay dito lamang sa ating programang Aksyon Barangay. Muli po, hanggang sa susunod, muli po tayo magsama-sama at muli nating pag-usapan ang mga usaping may kinalaman sa barangay. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang ating programa ngayong hapong ito. Again, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kabarangay, Adrian Rosales, isang ligtas na araw sa bawat isa po sa atin. God bless, kabarangay! Mabuhay ka!